Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final dahil last day din nila final sa Senado impeachment. So, ibig bang sabihin nito, President, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil the last day din namin yung pag-represent or pagdadala ng impeachment articles noong February 9. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa SALEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol. Na siyang nahabol naman namin, ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? SP, yung speaking of panggigil, ano dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin. Ano mang ingay yan. Ulitin ko sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinasait ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ng GMA. Yes, ma'am. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDA. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Narinig ko nga ang sinabi ni Congressman Franz. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final dahil last day din nila final sa Senado impeachment. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa SALEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol na siyang nahabol naman namin nitong nagdaang 3 araw na nagsesyon kami kabilang na ang araw na ito. So magbabay-cam, sir? Ano? Magbabay-cam pa? As soon as matanggap namin pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? What are the chances, sir, mas talaga na magpapagay sa amount? I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across the board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon,
Hindi ko pa nakikita. Inaasahan namin na makikita namin yan ngayon o bukas pag napadala na nila sa amin. Sir, si Senator Amy, parang nagtataka after the LEDAC, biglang may decision na ituloy na daw yung barangay at SK election sa December. Meron silang concern na baka daw gamitin yon para i-postpone daw ulit yung BARM election dahil may ganong info. Tutol ako sa anumang postponement sa BARM election ngayon o sa darating na kongreso. Walang ganong hakbang sa pagkakaalam ko. Ngayon, kongresong ito, hindi ako pwede magsalita sa 20th Congress para ipagpaliban ang BARM election. Pangalawang beses na itong sinabi ng kongreso sa ating mga kapatid na Muslim na huling pagkakataon ng ipopostpone ito dahil naniniwala ako, isa sa pinakamagandang regalong pwedeng bigay natin sa BARM ay malayang halalan na makakapili sila ng kanilang mga leader para may accountability ang kanilang mga leader sa kanila. Kaugnay ng barangay elections. Pinasa ng Senado ang postponement ng barangay elections at tinalaga ang term ng mga barangay officials ng 4 na taon. Ang Kamara, wala pang pinapasang bill postponing or continuing the elections or setting the term. Sa pagkakaalam ko, nasa komite pa lang yan. At dahil hindi ito certified bill, imposible na nilang ma-third reading yan at wala na kaming pag-uusapang bill actually para i-BICAM. Dahil hindi pa nila nilalabas sa komite. It hasn't even been approved on second reading as far as I know. Much less can it be approved on third reading in the last 3 days of session. Pero pwede pa rin gawin sa 20th Congress kasi sabi ni Senator Amy, technically, wala pang 3 years na nakaupo yung mga incumbent barangay and SK election. Pwedeng gawin uli yan sa next Congress dahil July 28 naman magre-resume ang next Congress, Disyembre pa yung barangay elections. But with this caveat, pag walang ginawa ang Kongreso, edi tuloy. Kailangan may gawin ang Kongreso para ma-postpone. At sangayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-postpone lamang ng Kongreso. Dapat sa pag-postpone, ilagay na ng Kongreso yung term. Hindi pwedeng batas lamang na sinasabing postpone. Dapat kasabay ng postponement ang pagtalaga na ng term ng barangay officials. Unlike local and national officials whose terms are fixed by the Constitution, ang barangay ay hindi. Pero sir, may info ka na meron uling initiative na ipapostpone yung BARM election? Wala. That was not discussed in LEDAC. That was the last time I spoke with members of the administration and the executive presided over by the President. Walang ganong binanggit na intensyon, balakin o plano. October na yan, di ba? Ano daw gusto niya? Postpone? Saan na naman ba galing? Ang hirap naman ng mga info-info na ganyan. Ang hirap. Saan ba nakatira? Yan ano mga apelido ni sources? Last name o first name ba yung sources? Anything else? Sources din daw ba yung sinabi ni Senator Amy na may mga admin senator na gusto na rin ma-dismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang, natatakot na mapahiyalan. Hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba, siya ang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niya naman na kailangan mag-sources doon. Pinuno na mismo ng administrasyon na nagsabi, di ba, na hindi niya gusto. Hindi niyo na kailangan mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka-pinuno ng administrasyon. At may impact din yun sa inyo yun, sir? Hindi, ano bang definition mo ng administrasyon? Pansinin nyo nung Lunes, maski ako medyo nahilo yung majority leader tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan?
hindi na blur yung lines kasi gano'n naman talaga yan. Ang oposisyon at administrasyon ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate President. Minority means you voted for the other candidate. Yun naman ang definition ng majority at minority sa parliament eh. So, sir, may basis or totoo po yung sinabi ni Sen. Aimee that administration allies because of the President's pronouncement are also working on the dismissal? For Probably. the dismissal? Probably. Again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ng Presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. So sa tingin yung makaka-affect niya. Makaka-apekto saan? Kung paano magbobo ang mga administrative. Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasehan ko lamang ay kung ano ang magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan niya. So, ina-assure nyo na magiging independent ang Senate kahit na may ganung stand yung Malacanang pagdating sa impeachment? Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto eh. Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas.